Kung Mike, ano po yung komento ninyo, masasabi ninyo, pahayag po ninyo sa nangyayari po ngayon na protesta na pinangungunahan po ng mga Iglesia ni Cristo? Well, una sa lahat, nakikisa po ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman ang mga INC nandito. Kahit kami nandito, kami yung organisasyon namin. Nandiyan kami, nagsasama-sama ngayon lahat. Ang ibang grupo, kasama yung Rage Coalition, ang UPI, ang ROAR. So nandito po naman lahat. At kami nakikiisa dahil nga, alam mo yung isa ako sa kinasuhan Yung kaso namin, plunder. At tapos nakakatawa, pag announce na pa nila ng may plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Kaya nakakatawa talaga yung klase ng ustisya na nakikita natin ngayon na panggigipit talaga doon sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Habang yung mga korap, sinasabi lang contactos, wala kang narinig na investigasyon, wala kang narinig na kinakasuhan. Sir, sa tingin nyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo, in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo, marami na rin galit talaga Kahit naman sa Metro Manila, negative 31 na nga ang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang hihinto lahat. No? Hihinto yung ating bansa, magkakaroon ng pagkilos at pagsigaw na talagang ilabas na tong korupsyon at talagang tugunan. Kasi siguro hindi ko na masabi, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, batay sa kanilang politika. Kung sinong kalaban, ikukulong, at yung mga kakampi naman ay pinagtatakpan. Sir, yung panawagan po ninyo sa government? Ako, yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, maawa na sila sa bansa. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humihingi ang tao ng hustisya, humihingi ang tao na magkaroon talaga ng katotohanan, lumabas ng tama. Kay BBM? Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya, sa pinakamataas na pwesto, kay Speaker Martin Romualdez, na hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi lang may dalawang senador, si Senator Joel Villanueva, may kaso daw, Senator Chis Escudero, nung nagkabaliktaran na wala na, yung isang hindi bumaliktad, si Senator Jinggoy nanindigan, kinulong naman nila. At ngayon nga si Senator Marcoleta, wala akong nakikitang involvement talaga, walang kaso na pinag-uusapan, pero yun, non-bailable ulit at plunder. At doon nga, nadamay na rin ako. Kung Mike, ano po yung komento ninyo, masasabi ninyo, pahayag po ninyo sa nangyayari po ngayon na protesta na pinangungunahan po ng mga Iglesia ni Cristo? Well, una sa lahat, nakikisa po ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman ang mga INC nandito. Kahit kami nandito, kami yung organisasyon namin. Nandiyan kami, nagsasama-sama ngayon lahat. Ang ibang grupo, kasama yung Rage Coalition, ang UPI, ang ROAR. So nandito po naman lahat. At kami nakikiisa dahil nga, alam mo yung isa ako sa kinasuhan Yung kaso namin, plunder. At tapos nakakatawa, pag announce na pa nila ng may plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Kaya nakakatawa talaga yung klase ng ustisya na nakikita natin ngayon na panggigipit talaga doon sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Habang yung mga korap, sinasabi lang contactos, wala kang narinig na investigasyon, wala kang narinig na kinakasuhan. Sir, sa tingin nyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo, in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo, marami na rin galit talaga Kahit naman sa Metro Manila, negative 31 na nga ang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang hihinto lahat. No? Hihinto yung ating bansa, magkakaroon ng pagkilos at pagsigaw na talagang ilabas na tong korupsyon at talagang tugunan. Kasi siguro hindi ko na masabi, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, batay sa kanilang politika. Kung sinong kalaban, ikukulong, at yung mga kakampi naman ay pinagtatakpan. Sir, yung panawagan po ninyo sa government? Ako, yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, maawa na sila sa bansa. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humihingi ang tao ng hustisya,
humihingi ang tao na magkaroon talaga ng katotohanan, lumabas ng tama. Kay BBM? Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya, sa pinakamataas na pwesto, kay Speaker Martin Romualdez, na hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi nila may dalawang senador, no? Si Senator Joel Villanueva, may kaso daw, Senator Chis Escudero. Nung nagkabaliktaran na wala na, yung isang hindi bumaliktad, si Senator Jinggoy nanindigan, kinulong naman nila. At ngayon nga si Senator Marcoleta, wala akong nakikitang involvement talaga, no? Walang kaso na pinag-uusapan, pero yun, non-bailable ulit at plunder. At doon na nga, nadamay na rin ako. Kung Mike, ano po yung komento ninyo, masasabi ninyo, pahayag po ninyo sa nangyayari po ngayon na protesta na pinangungunahan po ng mga Iglesia ni Cristo? Well, una sa lahat, nakikisa po ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman ang mga INC nandito, kahit kami nandito kami yung organisasyon namin, nandiyan kami, nagsasama-sama ngayon lahat. Ang ibang grupo, kasama yung Rage Coalition, ang UPI, ang ROAR. So nandito po naman lahat. At kami nakikisa dahil nga, alam mo yung isa ako sa kinasuhan yung kaso namin, plunder. At tapos nakakatawa, pag announce na pa nila ng may plunder kami ng kadante at may warrant kami, syempre non-bailable, ikukulong kami. Yun naman si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Kaya nakakatawa talaga yung klase ng ustisya na nakikita natin ngayon na panggigipit talaga doon sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Habang yung mga korap, sinasabi lang contactos, wala ka narinig na investigasyon, wala ka narinig na kinakasuhan. Sir, sa tingin niyo, tatagal po ito ng ilang araw, ilang linggo, in case na hindi makikinig ang pamahalaan sa panawagan ng taong bayan? Sa akin palagay, alam mo, marami na rin galit talaga Kahit naman sa Metro Manila, negative 31 na nga ang tinitingnan natin dissatisfaction ng mga tao. Hinihintay lang nila talaga na isang malaking pagkilos na talagang hihinto lahat. No? Hihinto yung ating bansa, magkakaroon ng pagkilos at pagsigaw na talagang ilabas na tong korupsyon at talagang tugunan. Kasi siguro hindi ko na masabi, no, galit na talaga yung mga tao. Biruin mo, tagal-tagal na, mag-iisang taon na magmula na nagsalita na dapat na parusahan yung mga na-involved sa korupsyon. Pero hanggang ngayon wala tayong nakikita. Lahat na nga halos ng mga na-involved talaga, naging state witness pa. Tapos yung nakikita natin ngayon, yung pamimili nila ng hustisya, batay sa kanilang politika. Kung sino kalaban, ikukulong, at yung mga kakampi naman ay pinagtatakpan. Sir, yung panawagan po ninyo sa government? Ako, yung panawagan ko sa gobyerno, maawa na sila sa bayan, maawa na sila sa bansa. Hindi na tama yung nangyayari dito sa ating bansa sa ngayon. Humihingi ang tao ng hustisya, humihingi ang tao na magkaroon talaga ng katotohanan, lumabas ng tama. Kay BBM? Ako naman, dati ko pa sinabi kay Pangulong BBM na yung kasi ng kanyang liderato na sinasabi na nga natin, yung korupsyon na nakita natin, nakaugat sa kanya, sa pinakamataas na pwesto, kay Speaker Martin Romualdez, na hanggang ngayon walang kaso. Dati sabi nila may dalawang senador, no? Si Senator Joel Villanueva, may kaso daw, Senator Chis Escudero. Nung nagkabaliktaran na wala na, yung isang hindi bumaliktad, si Senator Jinggoy nanindigan, kinulong naman nila. At ngayon nga si Senator Marcoleta, wala akong nakikitang involvement talaga, no? Walang kaso na pinag-uusapan, pero yun, non-bailable ulit at plunder. At doon na nga, nadamay na rin ako.